Question. O, ito. Malaki ba kumita ang tattoo artist? Kahit anong gawin mo, may masasabi pa rin ng tao, negative at positive. So whatever you do, yun yung kailangan natin tanggapin. Ano yung sa tingin mo naging leverage mo compare sa ibang tattoo artist? Pwede ka mabulag? Pwede. So meron talagang possibility. Meron. Ilang taon? Doon ako na-curious. Ano yung vision ko is 2020 pa rin. Wala siyang pinagbago. So, ang alam ko nagbago yung paningin lang. Yo! Solid. Okay guys, so welcome sa ating talk. Sa ating talk. And right now, of course, isa sa mga bisita natin, actually hindi na siya bisita, one of my business partner na ngayon, guys. Wala nang iba kundi si Solar Boy. Hey. Yeah. So, Boss Solar, lapit ka na lang konti sa mic. Okay, Medyo, sige. Tapos. Let's go. Yan. So, anyway, we're just gonna ask him a few questions regarding this, kung ano yung mga pinagdaanan niya, kung sino siya, and of course, up to now na malapit nang bumukas. Actually pala guys, andito tayo sa bagong store natin sa may Tomas Morato. At excited kami to share this one with you. So nakikita niyo yung background natin. Meron pa tayong memorial dito. Bait yan. Ni Soulja Boy. ni Solar Boy. At syempre ang kanyang buting may bahay na si Cha. Ayan. Saan ba natin ilalagay ito si Miss Cha? Saan natin ilalagay? Parang bagay sa CR. Mumukmuk eh. Alright, so ano muna tayo? Siyempre, of course, introduce yourselves and explain mo din, boss, kung gaano katagal mo na ginagawa tong business na to. Pagtatato. So, yun. Yung iba na mga kilala na ako bilang si Solar Boy. Pero sa tunay na boy ako si June Eric Gabriel. Okay. Sa June. Nagmula sa wala. No. Sige. Siyempre, doon naman nagsisimula lahat eh. So, may pangarap. So, ito na yung parang isa sa pinapangarap ko sa bilang sa career ko. Parang ito na yung pinaka-peak eh. Wow. Na nangyari sa akin ngayon. So, siyempre, pasalamat sa... Hindi, ano natin yan? Sa grind natin. Yun. Sige. So, yun. Gano'ng katagal mo na ginagawa yung pagtatato? Actually, half of my life na eh. 40 years. Turning 40 na ako ngayon. So, 40 ka na ba? Magpo-40 na ako this June. So, parang hindi halata, no? Kalahati nun. Kasi kung titignan mo si Solar Boy, parang mga 30 lang or 28 years old. Hindi, totoo yun, men. Talaga? Oo, totoo yun. Sabagay, dahil nagsabi. 40 ka na pala? Magpo-40 ka na? Yes, sir. So, 20 years ka na nagtatato? 20 na. 20 years. So, eto na yung parang panibagong ng career ko nga, panibago. So, iba naman yung atake na gagawin natin dito. Kasi sabi ko nga nag-gather na ako ng iba't ibang artist para bumuo ng team. Yes. Para dito sa shop na gagawin natin. So anyway, with this concept, paano mo siya in-structure, Solar Boy? Parang kunyari, kumuha ka ba ng mga iba't ibang artist na iba-iba yung forte nila? May magaling sa black and white, may galing sa colored. Paano mo siya in-assess para makapagbuo ka ng isang super team? Ayun. So, ayun nga, yung mga kinuha kong artist is iba, talagang may mga pangalan na sa industry. Okay. And meron din ako mga kinuhang rising artist na soon, parang ganun. Kala ko singer rising artist. Yung mga possible pa lang na soon makikilala sa industry, tattoo industry, na pwede nilang ipagmalaki pag nagpatattoo sila sa artist na yon. Tsaka meron na rin tayong mga kinuhang mga pro artist na award winning na outside the country. Tsaka yung mga yun kinuha ko sa iba't ibang lugar. Like yung isang artist natin is from Iloilo and the other two is from Davao, Mindanao. So meron tayong Luzon, Visayas, Mindanao.
So yun, pinagsama-sama ko, kinuha ko yung mga iba't ibang may mga kakapangyarihan sa tattoo. Kaya yun, ganun nga yung mga doon. Pinaka-concept natin doon para tayo may squad na matitibay sa mga tattooan. Anong tawag mo sa kanila? Ayun, pinangalanan ko nga silang syempre, hindi naman ako pinaka-boss. Ako lang yung naging daan, para matipon sila. Tinawag ko silang Solar Boy Tattoo Squad. Solar Boy Tattoo Squad. Yes. And actually na-mention din ng mga ibang tattoo artists, meron din kanya-kanyang shop din sila, di ba? Paano mo sila na-convince na parang, uy, sama-sama pa rin tayo dito, pero kaya nyo pa rin gawin yung mga negosyo nyo. Yun nga yung sinasabi ko kasi, sila yung mga sinasabi yung rising artist pa lang, na hindi na may mainstream, tapos yung meron silang kakayanan na maganda may ilagay sa ganitong shop para mas alam mo yun, makita yung talent nila tsaka yung galing nila. Yeah. So parang maging concept mo dito, boss, is parang binigyan mo sila ng bigger exposure, bigger opportunity na parang talaga mas ma-expose sila in the market. Yes, lalo na nandito tayo sa Solar Boy X Flip, mas magkakaroon sila opportunity maka-meet ng mga personalities, makapagtattoo ng mga personalities, mga iba't ibang artists. Yeah. May influencers, may artista. Yun. Okay, so ito yung mga medyo, ready ka na ba sa mga medyo controversial na questions, no? Alam mo, hindi naman ako nag-ready sa mga kahit ano. Ano lang talaga yung bato sa akin. Kung yung gusto mong sabihin, go lang, so be it. We're just being real here. So question kasi, Solar Boy, 20 years ka na nagtatato, no? Ano yung sa tingin mo naging leverage mo compare sa ibang tattoo artists? Yan, magandang tanong yan. Yun ang tinatanong ko palagi sa sarili ko. Oo. At nakuha ko na rin na may sagot dyan. Okay, yun ang maganda. May sagot. Okay. Sa tagal ng pagtatattoo mo. Pagtatattoo ko. Ano yung naging leverage mo sa kanila? Never ako nakipagsabayan sa kahit kanino. Kasi gumawa ako ng sarili kong sistema? Ano ba tawag doon? Diskarte? Parang gano'n. Gumawa ako ng sarili kong pangalan, identity, character na bilang Solar Boy, hindi ko lang dinala yung pangalan ko na Jun Eric. So gumawa ako ng character ko na Solar Boy. Okay. Na tattoo artist na nagbablog na kakaiba. Oo. Kakaiba. And question ko rin sa'yo, speaking of leverage, no, I think you're very active when it comes to social media. Iba yung atake mo eh. Yes. So, gaano katagal mo nang ginagawa yung pag sa social media na kino-content mo syempre yung ginagawa mo sa tattoo artist, at the same time yung lifestyle mo, pinapakita mo rin din dun yung buhay mo. Kumbaga, kayong dalawa ng wife mo, ng partner mo, and of course, nakikita ko nga dun sa content mo, sasakyan mo. Di ba? Nakikita ko yun eh. So, do you think na nakatulong yung marketing strategy mo sa social media kung nasaang posisyon ka na ngayon as Solar Boy? Yes. Actually, yun ang pinakamalaking tulong sa akin talaga sa pagtatattoo ko yung social media. Social media. So, doon ko nakukuha yung market ko sa mga clients ko sa pagbablog. And sabi ko nga, tattoo and lifestyle vlog. Lagi kong binabanggit sa vlog ko, intro ko. Well, yo, what's up? It's your boy, Solar. Welcome to my tattoo and lifestyle vlog. So, hindi siya pure na tattoo. Makikita nila doon talaga yung kilusan ko sa bahay. Yes. Outside ng bahay. So, more on streets pa nga ako kasi bago ako magtattoo, andun pang namimigay pa ako ng tubig, Solar Boy, sa vlog ko. And after noon, yung trabaho ko, papasok na sa shop, doon na yung papasok na tattoo artist na Solar Boy. Okay. So, yun. So, parang nag-decide ka na parang, sige, welcome ko na rin ng mga viewers na to sa lifestyle ko, sa buhay ko. Kasi yun yung pinaka-sacrifice na kailangan mong ipalit eh. Pag niligay mo na yung buhay mo sa social media, di ba? Yes. Iba-iba nga yung nakukuha kong tao. Mamaya pag-uusapan natin yan. Sige. Question. Ito. Malaki ba kumita ang tattoo artist? So guys, natatakot ka ba bumili for 165 pesos? Kami na ang bahala sa inyo dahil ibebenta na natin ang ating flip shoe white per piece
for only 8 pesos at available na yan sa ating Shopee at TikTok account. All you have to do is go to Shopee and TikTok at pwede nyo na matry itong Flip Shoe Wipes natin for only 8 pesos. Question. O, ito. Malaki ba kumita ang tattoo artist? Ayun. Dalawa nga yung iniisip nila eh. Kung malaki ako kumita sa vlog or sa tattoo. Yes. Okay. So, ang sagot ko dyan is kumikita ako dahil sa vlog. Kasi naka-market ako Okay. So, nakaka-lure ka ng mga clients sa social media. para magkaroon ng clients sa tattoo. Clients. So, pero ang pera pa rin is galing sa pagpupursige ko sa tattoo. Okay. So, yun. So, ang answer ko is sa tattoo talaga. Medyo, yung kalakihan niya is, alam mo yun, kahit papaano umano na siya eh. Lumilevel na rin kahit papaano. Lalo na sa time ngayon, yung pricing ng tattoo is hindi naman na basta-basta. Okay. Oo. So, eto. Gusto Ano ko yan? mas maging specific eh, no? Sa pagtatattoo mo, nakatulang ang social media marketing sa'yo. So, ilang digit ba pinag-uusapan natin na kinikita ng isang tattoo artist? Hindi kailangan specific Pwede mo sabihin 7 digit, 8 digit, ganon. Wala Kasi I think maraming makaka-relate nito na mga nanonood sa atin ngayon ng mga tattoo artists or mga gusto rin nila maging tattoo artist tulad nyo. Tulad mo. So, bigyan mo lang kami ng idea. Pinaka-peak ng career mo. Yung talaga sobrang dami. Halos araw-araw ka talagang ano. Ano yung digit na income? Ilan digits ba yung millions? Ooh! Hindi, ibig sabihin. Sumasampa naman sa ganun. Million? In a month. In a month? Yes, sumasampa sa ganun. Depende sa season. Meron din naman low season talaga, alam ng mga artist. Low season, magkano? Wag specific wag specific kasi syempre, alam mo naman, kailangan mag-ingat. Ganun. Oo. hindi umabot ng syempre 6 digits yun. So, ganun, low season. And kala nila, mayayaman yung artist, tattoo artist kasi, pero totoo lang, wala ang ipon yan. Kasi sobrang dali nila makuha yung mga ganung numbers, pero ang bilis magwaldas na yun. Ang daling waldasin. So based on your experience, nangyari na Para sa iyo. sa akin, ganun. So kumikita ka na malaki pero magastos. Nasabi ko na yun nung huling podcast natin, sabi ko, kamen ko talaga. Talagang waldas sa akin, syempre. So, pero as years goes by, syempre ikaw, natututo ka sa mga pagkakamali mo in the past of how you handle money ngayon. Ngayon ba, masasabi mo na mas matalino ka when it comes to handling money? Yes, eto na nga. Parang eto na nga yung time na yung when you turn 40, nandiyan na yung mga isipin mo yung business. Ito for business na talaga ako. Hindi na yung lifestyle na ginagawa ko dati. Okay. So mas na tayo. Wise na nga sa tungkol dyan. Okay. Thank you so much. Sinabi ko kanina pa yun. Dati pa yun pala. Okay. So, ito. Magiging question ka sa'yo. Anong impact ang iniisip mo sa collaboration na to will have on the tattoo and sneaker industry? Kasi parang pinagsama natin yung sneaker industry sa tattoo industry. Ano sa tingin mo magiging impact nito ngayon? Kasi this is something new also. Kasi I think ang meron na bang gumawa ng ganon? Tattoo and sneaker? Meron na. Pero sa atin dalawa, This big, siguro, meron na. sa ganitong kalaki, wala pa. Siguro sa international meron, no? Locally, wala pa masyado. As far as I know, parang ako sa industry namin. Siyempre, may mga nakikita rin ako. Pero may nakikita ako mga shops na may mga halo pero hindi sa sneakers. Okay. Dito, as far as I know. Ano sa tingin mo magiging impact nito sa parehas na industriya na yun na pinagsama natin ngayon? So, yun nga pinagsama yung mga addict kasi rito eh. Siyempre, addict sa sneakers and addict sa tattoo. Okay. Ganun yun eh. Teka lang. Buti napatingin yung director natin. Sabi yung director natin, anong addict? Okay, so parang pinagsama yung mga addict na mag-collect ng sapatos at addict sa collectors din sa tattoo sa collectors. Okay. So meaning tattoo collectors and ay parehas mga collectors dito. So
one-stop shop to para sa mga gustong may magbigay luho Yeah. sa kanila. And ang impact kasi nito, lalo na nasa prime location tayo. Yeah. So, mas madaling maging access sa kanila. Lalo na dito sa area natin. Okay. Saka the way I see it also, no, it's a good thing that we're trying to combine two different industries in one business, in one model type, no. Katulad nito, yung Flip X Solar Boy. Actually, ako never ko na imagine na magkakaroon ako ng tattoo shop. Yeah, Never ko na imagine yun. Di ba? Ever since before I met you, I think meron lang akong isa or dalawang tattoo. Ngayon, tatoan na rin ako. And, ganun din ako. Parang lang eh. di ba? Parang tuloy-tuloy na siya eh. So, Ito na eh. if you're gonna ask me, yes, talagang nakaka-intriga talaga yung pag nasimulang mo na magtato, parang hanap-hanapin mo talaga. Ayun mismo. Pero ngayon, nadisiplina ko yung sarili ko. Kasi meron time na sunod-sunod tayo eh. Meron. Ngayon, parang tagal ko na ata hindi nagpapatato kasi kinakalma ko yung sarili ko. Baka mapuno ako ng tato masyado. Gusto ko rin lagyan ng story yung pagtatato. So anyway, susunod na question tayo. How did you... ito, maganda to. Anong sa tingin mo nasabi ng mga fans mo or ng mga customers mo nung nalaman nila tong collaboration na to? Okay, kahit mga family mo, family friends, or... Sa fans ko, wala pa eh. Titignan pa natin eh. Oo. Mga kaibigan mo, parang, uy, magtatayo na kami ni Dane ng shop. Anong naging response nila? Paano ba? Unang response nila, siyempre, parang parang taas nung nakasama ko eh, lalo na ikaw. Siyempre, Dane Grospen, sabi ko. Oo nga, sabi, hindi ka. Kala nila, sabi-sabi lang, chismis, gano'n. Pero, nung nakita nila yung mga posting ganyan, maraming dumikit. Pero on a positive side, positibo naman. Siyempre, natuwa sila para sa akin. So, alam nilang this will be big para sa karir ko. Tsaka, para sa akin, mas naging maganda kasi ito. Kasi sa 20 years ng pagtatato ko, solo lang ako palagi. Solar Boy lang ako, Solar Boy. Ang mga naging client ko, pinupuntahan lang si Solar Boy. Ito, maipapamahagi natin yung mga clients natin sa mga other artists. Yeah. So, mas napagbigay tayo ng extra trabaho sa mga kapwa ko. And exposure artists. also. And exposure. And Kasi syempre, ang magiging katrabahuhin natin dito, and of course, aside from the walk-ins, is the marketing strategy of this shop, no? So, lalagyan din natin ng mga kanya-kanyang content, yung mga iba't ibang tattoo artists natin, i-introduce natin sila sa market natin dito sa Metro Manila kasi most of them are from the province eh, Yes. 'di ba? So, it's a good thing that itong yung ginawa ni Solar Boy. Actually kami, nung nagsisimula kami, wala pa naman kaming final na pag-uusap. Pero nagulat ako sa ginawa niya kasi building a team like that na galing sa iba't ibang lugar is a commitment already. Kasi some of them, they flew already here in advance. I think 1 month or 2 months pa na ginagawa pa lang to, nandito na sila. yes, excited din. So, doon pa lang makikita mo na yung commitment ng isang tao na parang, uy, excited tong mga to. Yes. Oo. And this is something that we want to share with you na itong mga artists na to are very dedicated and very committed to this business. Yun. Ayun. So, anyway. Okay, next. Ito. How do you think you'll react? Ito. Paano ko magre-react ngayon sa mga negative comments and other negative things that this business venture will face soon? Paano mo daw i-ready yung sarili mo sa mga negative comments or negative things? Kasi syempre nag-collaborate. Alam mo naman to eh. This is very pag syempre yan. Normal na yun eh. Normal na yan sa social media, ganun. Oo. Kasi ikaw nandun ka na rin eh, di ba? Tatagos na lang sa atin yan. Tatagos na lang yung mga negativities na mga bash na ganyan or sa mga hindi naniniwalang ganyan. Ano ba ulit yun? Paano mo hinahandle yung mga negative comments? Meron ka na ba ng mga nare-receive ng mga ganun or nababasa? Oo, kasi kahit asawa ko, alam niya na
ano eh, hindi ako apektado sa mga ganyan eh. Parang wala lang eh. Paano mo nadadivert yung sarili mo na? Tolerate ko nang di lang pinapansin. Okay. Oo, hanggang sa manawa na rin sila, hanggang sa bandang huli, kampi na sila sa'yo. Meron mga ganun eh. Nung una, wala akong tiwala sa'yo. Parang ayoko sa'yo. Tapos ngayon, idol na kita. Meron mga ganun. Talaga? Meron ka na bang mga negative messages na na-receive tapos na-replyan mo? Ay, never ako na ganun. Negative comment na nireplyan mo? Oo. Never? Napakaswerte na noon mag-message, ay mag-comment siya kung may nireplyan ako sa kanya. Ganun. Wala akong nireplyan kahit isang negative comments doon. Minsan nababasa ko, minsan babasahin ng asawa ko na, babe, merong nag-comment sa'yo ng ganito, ganyan. Wala lang. Anong pinakamasakit na, anong pinaka-worst negative comment na nabasa mo? Siyempre about sa family. Pag Talaga? sasabihin niyo, mga anak mo, hindi ka na ganyan. Pagka nagsasalita sila about sa mga anak ko, sa mga pamilya ko. Yeah. Tsaka, ayun, ano ba yun? Basta pagkasama ko sila, lalo sa vlog ko, Oo. na yung pagtutuunan nila ng pansin is yung kasama kong pamilya ko, mga anak ko, ganun. Yeah. Yun ang naging hindi maganda. Yeah. Actually, totoo yun kasi kahit anong gawin mo, may masasabi pa rin ng tao, negative at positive. Yes. So whatever you do, yun yung kailangan natin tanggapin. Sabi ko nga ginawa ko sa sarili ko to. Kaya tatanggapin ko kahit ano sabihin nila sa akin. Oo. So, kahit nga harap-harapan kahit sasabihin ako ng ganun. Okay lang. Wag lang akong pipisikalin. Yeah. Tatanggapin ko yun. Kasi natural yun eh. May ano kayo, may naka-add sa mukha para punahin eh. Yeah. Di ba? So, tatanggapin ko lang yun. Pero yung physical, so iba na yun. Yeah. Yun lang. Siyempre, di ba, pinaka-worst na negative comment. Worst experience. Isang tao, di ka kilala, tapos sinabihan ka ng negative. Puro ka tato. Oo. Ano di ba, yung mga ganyan eh. Yung normal na dati pa. Punta sa langit, mga ganun. Di ba? How do you handle that? Parang babasahan ako ng Parang babasahan ako ng libro. Meron pa bata sa eskinita, ginanon ako. Oh? Karanasan ako, makakasalubong sa napasandal siya sa pader na gano'n. Kala niya nakakita ng Grabe, no? Naawa ako sa bata, baka napalaginipan pa ako. Yeah. So, ito question ko sa'yo. Okay? Ito kasi medyo heat, to eh. Naisip ko lang ngayon mga heat questions lang. Sige. Kailangan nag-start na nagkaroon ng tato? 15 years old? Yes. Okay. So, magpo-40 ka na. So, 25 years, rewind tayo. Kung mabibigyan ka ulit ng chance ngayon, 15 years old ka, bukas magpapatato ka, would you still do the same thing? Or iibay mo na? Na parang, hindi na ako magpapatato. Ganun pa rin. Ganun pa rin? Oo. Siguro, Bakit? mas lulupitan ko na lang. Kasi naging masaya ako sa ginawa ko sa sarili ko sa pagiging maraming tattoo. Parang napakasaya niya, parang very unusual mo sa kaiba ka. So you could really say that you have no regrets? Actually, baligtad nga yun eh. Kasi nung bago ako mag-15, may mga nagtatattoo ng mga tropa ko, classmate ko ng 14. Sabi ko, hindi ako papatattoo. Okay. Tapos nung nag-15 na ako na nagtattoo sa sarili ko na out of curiosity. Tapos hanggang sa natuwa na ako, hanggang sa napuno ako. So ngayon, kung babalik ako dun sa 15 years na yun, una pa lang, decided na ako magpapuno talaga. Kasi nung una, hindi ako decided eh. Okay. Oo. So, you could say na you have no regrets up to now. No regrets, yes. Galing. No? So you're proud of who you are, what you look like, and what you believe in. Yes. Kahit na kung ano man maging negative effect, una, sa katawan niya, sabi nila may mga negative effect nga yan sa body, ganun. Hanggang sa mata. Nagpatato ako, ano man maging negative effect sa akin,
karma ko na yun. Ginawa ko sa sarili ko. Okay. So, tanggap ko lahat yun. Minsan nga, pinapractice ko ng bulaga ko. Medyo may advancement na gano'n. Sabi ko, mangyari man sa akin ganun, tanggap ko yun. Ginawa ko sa sarili ko. Ano ba yung mga risk ng... Pag nagpatattoo ka sa mata, ano yung mga risk? Nagpa-check up na ako eh. Nagpa-check up ako kung ano pwede maging... Mangyari? Oo. Oo. Siyempre, kailangan merong advice ng kunin ko yung side ng doktor. Okay. Pinagalitan ako. Irreversible na daw nga kasi to. Hindi na mababalik sa dati? Pinagalitan ako. Depressed daw ba ako? Ba't daw ako nagpagalit? Sabi ko, hindi po. Ano lang to? Sama sa trabaho. Trip ko talaga to. Ganun. So may tendency ba dyan may risk ba dyan sa pagtatattoo mo sa mata, mabulag ka? Pwede ka mabulag? Pwede. Pwede naman siguro. Di pa natin kasi alam eh. Alam ko yung pinakamatagal nito, ilang years pa lang eh. So hindi rin sigurado. So meron talagang possibility? Meron. Ilan taon? Doon ako na-curious. Hindi ko alam. Titignan natin yung pinakamatagal. So parang ngayon, mas malinaw pa nga mata ko sa asawa ko eh. Sobrang, yung vision ko is 2020 pa rin talaga. Wala siyang pinagbago. So, ang alam ko nagbago yung paningin lang nila. Yo! Solid. Okay. So, may tendency ka mabulag, pero ba't mo ginawa? Gusto ko na talaga to eh. Yun nga, gusto ko maging kakaiba. Masaya ka? Oo, yung progress ko sa tattoo, naging hanggang mapunta rito sa ganito. Oo, naging masaya ako. Sobrang, nung una, nagpapasalamat ako. Naisip ko na tuwang-tuwa ako kasi ginawa ko to. Kaya, parang naging, ni Solar Boy ito eh. Trademark? Trademark eh. Yung may eyeball tattoo eh. Tapos, nalulungkot lang ako kasi, na-influence siya ko iba na gawin ng ganun-ganun lang tong ginawa ko sa eyeball tattoo ko. Okay. Na hindi ko alam kung talagang pinag-isipan nilang gusto pero may risk kasi. Yun nga. So you mean to say na ginawa mo to because para sa'yo? Ginawa mo to because it makes you happy, pero you don't recommend this? Oo. Hindi mo nire-recommend sa mga tao na nanonood sa'yo na gawin nyo to? Yes. Kasi ito yung risk nun eh. Diba? Pwede ka mabulag. Ayaw ng doktor, nagagalit ang mga doktor. Ano ka ba, depressed ka ba? Bakit mo siya ginawa? So he did it because he wants something to do that makes him happy. Yes. And we have to be okay with that. Wala ka namang magagawa doon kasi decision mo yun eh. Diba? Yun yung nagpapasaya sa'yo eh. Yes. And ayun, medyo umaanghang na. Thank you, Solar Boy, for being so transparent and being honest. I think this is very important kasi marami tayong matututunan. So anyway, ito hindi ko na pag-uusapan yung tell us about your artist strength and fortes kasi napag-usapan na natin yan. Ito na lang bro, bago natin tapusin tong talk na to, as in, ito naman kasi mapapanood nila yung pinakabuong video na to sa YouTube channel, but at the same time, more on Reels to. Yes. So meron lang mga specific na ilalabas tayo sa Facebook, Instagram at TikTok. Ito, any final message and encouragement sa mga viewers mo and listeners? Ano to? Spotify? Sa lahat ng mga nanonood sa'yo at nanonood ng journey mo, ano yung encouragement or gusto mong sabihin sa kanila? So yun, sa lahat ng mga supporters ni Solar Boy, tsaka syempre kay Dane, Phenomenal Soul, watch out lang kayo sa aming opening dito. And tuloy-tuloy lang ako sa pagsuporta kasi tsaka pag tune in. No? Kasi marami tayong ganap dito na magiging masaya para sa magiging kliyente natin. Kasi nga, yun nga, sabi ko kanina, marami silang magiging masaya experience nila sa tattoo nila kasi possible meron mga celebrities na makasama nila rito. Tsaka yung mga artist na kinuha natin isa quality at its best. Siyempre, lahat ng mga natin dito, bukod sa maganda tayong facility. Yep. So, yun. Yun, ine-encourage ko na lang din ang lahat na tuloy-tuloy lang sa
sa kung ano mapili nilang larangan. So tuloy-tuloy nyo lang yun. As long as na mahal nyo yung ginagawa nyo. Alright. Rock and roll to the world. So anyway, of course, alam naman natin na tattoo business is not for everyone. You know, there's a certain market that pinag-uusapan dito. But if you're a person right now that nakikita mo yung sarili mo na you wanna do this because it makes you happy, or ito yung belief mo, ito yung sa tingin mo na papasaya sa'yo, or ito yung para talaga sa'yo. So you come here, meron tayong social media na nilaunch na actually. Ito, sa lahat ng reels natin, ilalagay natin yung social media natin dyan. And of course, huwag nyo kalimutan i-follow din si Solar Boy sa kanyang mga social media. And we promise you to give the best VIP treatment when you come here sa Solar Boy X Flip natin dito sa Tomas Morato. Yes, sir. Alright? So, ito na yan. May 2024, we will make a poster regarding the soft opening and the grand opening of Solar Boy X Flip natin. Alright? So guys, maraming salamat. Maraming salamat, Solar Boy. Anything na gusto mo pang i-add bago tayo matapos? Yun lang, paki-follow lang lahat ng social media namin, pati yung mga Tattoo artist natin. Yun lang. Let's go. Alright guys. Maraming salamat. I'll see you on the next video. God bless you. Peace. So guys, natatakot ka ba bumili for 165 pesos? Kami na ang bahala sa inyo dahil ibebenta na natin ang ating flip shoe wipes per piece for only 8 pesos at available na yan sa ating Shopee at TikTok account. All you have to do is go to Shopee and TikTok at pwede nyo na matry itong flip shoe wipes natin for only 8 pesos.